Magandang gabi po sa inyong lahat guys, sa lahat po ng mga nagmamahal po sa amin, no? Sa aming channel, Agos Under 88. Salamat po, nagbabalik naman po tayo dito. Tungkol po ito sa ipapaabot po ng ating kaibigan, no? Wala si kaibigan Linyo, no? Kagabi po siya nakausap natin. Ngayon, ang ating makakausap si Syoto. Kasi po si Dewinde nating Linyo pumunta doon sa kanila para po ipaalam kung papayag ba ang kanilang hari na pigilan ang kaguluhan sa Pilipinas. Kung kaya ba nilang gamitan at burahin yung mga alitan nila ngayon. Kaya nandito tayo guys para kausapin. Sana, kaibigan, Syoto. Maraming salamat kaibigan. Ano po ang pasya po ni kaibigan na Linyo at saka yung hari ninyo po. Sabi po ni Syoto guys, no? Mayroong ipinapaabot ang kanilang hari sa lahat po na nakapanood sa nag-aabang nito tungkol po sa gagawin ng ating mga kaibigang Dewinde kung kaya ba nilang tulungan yung Pilipinas na nag-aaway po ngayon. Ito ang sinasabi po niya. Kaibigan, ulitin natin yung ipinapaabot po ninyo tungkol sa tulong na hiningi ko sa inyo. Ang sabi po ni kaibigan Syoto, 88, kami po ay humihingi sa inyo ng tawad. Dahil po daw guys, hindi po namin kaya na tulungan yung nag-alitan ngayon sa Pilipinas. Bakit po kaibigan? Hindi po ba nyo kaya? Mahirap po daw gawin guys dahil po kung ano man po ang na nangyayari po ngayon, kung ano man po ang nasa sulat, moon na daw na ang atong matagamtaman. Ibig sabihin nito wala kayong kakayahan na ganito ang gagawin na burahin at tulungan na maging maayos sila. Okay lang po yan kaibigan. Sabi ni kaibigan guys, hindi lahat ng bagay na pwede nilang gagamitin ang kanilang kapangyarihan. Malawak po ito yung mundo ng tao. Yung anak din na kaibigan. Pagpasensyahan na po ninyo guys, no? Pagpasensyahan na po ninyo na hindi po kaya ng ating kaibigan na tulungan tayo na maging maayos ang ating mundo at saka yung Pilipinas. Ngunit umaasa pa rin sila na tayo ay makaunawa sa kanila kaibigan. Okay lang po yan. Ano po ang may paabot ng nangato sa kailaha? Ang ingon sa atong kaibigan guys, no? Ang maayo daw buhaton ani karon kaysa itong mga tao nga naglaban-laban naman unta dili unta mo magkuan mag-apil-apil, no? Ito rin yung sinasabi nila na ayaw po talaga no, ng mga kaibigan natin na unay ang kapwa Pilipino tungod kay kita lang giasahan diri karon. Kaibigan, wala kaming masabi sa inyo pero asahan pa rin namin kaibigan na tutulungan mo pa rin kami kung ano man po ang ipapaabot po ninyo na kaguluhan. Kung hindi ito maagapan kaibigan, di ba sinabi ninyo na mayroong buhay magbubuwis, mawawasak kung hindi ito magiging maayos yung alitan po ng aming presidente at saka yung vice president. Kasi nakita ninyo na mayroon talagang mangyari na aalsa dahil po ngayon hinihintay lang po nila guys, no? Ang tamang panahon kung kailan kumikilos po ngayon ang nagplano
kung anong gagawin sa Pilipinas. Ito po yung sinasabi pa nila, kaibigan, noong isang araw, kaibigan. Nakakatakot po ito, guys. Kung hindi ito maagapan agad, kung mayroon mangyayaring ikukulong si Vice President, sabi ni kaibigan, mangyayari na ang hindi ninyo inaasahan na kaguluhan dito sa Pilipinas ngayon, guys. Ito yung sinasabi ng totoo ng ating kaibigan. Nakita na nila kung mayroong mangyayari kay Vice President, kung sakali man na pipilitin ninyong ikulong, pipilitin ninyong hahabulin, delikado. Nakakatakot po ito, kaibigan, kung ito po yung mangyari. Ito ang sabi ng ating kaibigan. Kung dili ni maagapan sa gobyerno, kung gukdon ninyo na si Vice President, matutuloy na ang plano kung ano ang pinaplano ngayon sa Pilipinas. Kaibigan, paano na lang, baka ito na po talaga ang sinasabi na Pilipino versus Pilipino. Ito daw po yung mangyayari, guys, kung hindi ito maagapan agad. Kasi ang problema, kung hindi naagapan agad, mas lalong lalala. Kasi ang nagbibigay ito ng lala, ng kaguluhan daw ito, yung mga tao ngayon na sakit, na ipinapaabot na mga salita, pagmumura, pang-lockdown. Kasi sa social media, makapanood po nyo, guys, kung gaano na hindi na po talaga nirespeto nila ang ating presidente. Alam mo ba kung bakit hindi po nirespeto, guys? Ang problema doon, sinasabi na ng kaibigan, si Romualdez, number 1 yan, sumasakal sa liig ni BBM. Si Ma'am Lisa, siya daw pa rin ang nag-a-advise, nagtuturo lagi. Sino ba ang presidente? Ilan ba? Kaya yun po ang problema. Kaya binabastos na nila yung ating presidente. Masakit po sa atin yan, eh. Kaibigan, maraming salamat sa inyo. Nakikita po talaga nila, guys, kung mayroong mangyaring pag kay Vice President ito, mangyayari talaga ang nakita nilang plano ng tao ngayon, guys. Sabi ni kaibigan, mayroong mangyayaring kaguluhan, malapit na. Kung ito pipilitin po nila si Sara Duterte na ipakulong, habulin, abangan lang po natin, guys. Sana magkaayos. Kaibigan, maraming salamat sa inyong ipinapaabot ngayon.